Hi, this is my Coach Moto. Ang sikat sa barangay. Barangay FM 93.5 forever! Mga barangay, makakasama na natin ngayon sa sikat sa barangay. Nandito na, all the way from Manawag, my Coach Moto! Yung hello po, my Coach Moto. Bati naman kayo sa mga kabarangay at sa mga fancy dyan. Hello po sa lahat ng mga kabarangay. Nice. Good afternoon po sa lahat. Ayun, napaka-sweet ng boses. Napaka-sexy, napaka-fresh. Parang hindi galing sa sa biyahe. Kamusta ang biyahe mo naman, Coach? Pwede coach lang tawag ko sa'yo, Coach. Yes, sir. Yun, Coach. Ate Coach, yan. Yes. Ayan, kamusta po ang biyahe? Sobrang traffic po. At saka sobrang init. Mamaya-maya uulan na naman. Oo nga, parang sala sa init, sala sa lamig ang panahon natin ngayon. Pero di ba, at least kahit pa paano, thank you dahil yung invitation namin sa iyo ay pinaunlakan mo. Maraming salamat, Ate Coach. At ngayong hapon ako makakakwentuhan at makakatawanan natin si my Coach Moto. And kamusta ka naman, Ate Coach? Ito, Kabado 150. Kabado 150, okay lang, ibawasan natin ngayon ito yung Kabado 100. Tatawad tayo, okay lang yan. Ayan, kamusta ka? Kamusta? Anong pinagkakabalahan nyo ngayon? Okay lang naman po. Busy din po sa work. Especially sa minsan nasa bahay lang po ako. Work from home po ako. Work from home? Opo. So ano po, anong kasing work from home yan kung pwedeng tanongin? Nag-encode po ako. Encoder. Tapos pag wala po ako sa online, nag-fitness trainer po ako. Wow, fitness trainer. Pwedeng mag-enroll. Pwede. Para bumalik ang alindog natin ngayon. Balik alindog tayo 2025. Ayan, bati mo naman mga estudyante mo na nakikinig sa atin ngayon. Ayun, sa mga estudyante ko po dyan around Manawag, kain lang tayo, pero wag sa sobra. Iyon, masama ang sobra. Yes. Okay lang na kumain minsan, basta wag so sobra, yun ang importante doon. Matanong ko lang ba, bago ka ba nag-vlog? Kailan ka ba nag-umpisa mag-vlog? Nung pandemic po, 2020, pero normal vlogging lang po yung ginagawa ko. More on my job po, as a fitness trainer po. Pandemic, so nakakalabas ka nun? Nakakalabas po ako, pero limit din po. May mga access po kami na pwede kaming lumabas. Pagka wala kaming card, hindi kami pwedeng lumabas. So yun muna, fitness muna. Kailan ka rin muna mag-motovlog? 2021, na-start ako sa vlogging kasi meron pong isang malapit po sa akin na nag-udyok na ganito, gawin mo yan. Yun po, parang ginawa ko. At the same time po talaga, passion ko din po talaga yung magmotor. Passion talaga ang pagra-rides. Yan sa mga malalayong lugar. Bakit my Coach Moto ang napili mong ipangalan sa iyong page? May kwento yan yung Coach Moto. Gusto kong marinig yan. Ano ba ang kwento sa likod ng pangalan my Coach Moto? Pumasok po ako na actually ako po ay certified Muay Thai boxer. Nakakatawa. Opo, ma'am. Bigla akong kinabahan. Tapos, certified fitness trainer po ako. And then, yung meron po kasing pinakamalapit sa akin na parang tatay-tatayan ko na po siya. Sabi niya sa akin, kasi nakikita niyang mahilig ako sa motor, sabi niya sa akin, bakit hindi mo na lang gawing isa ba yung motovlogging? Sabi ko naman sa kanya, parang hindi ako para dyan, kama sa kanya noon. Sabi niya, malay mo, pamotok ka, di ba? Napaisip ako, lagi niya ako kinukulit everyday siya sa gym ko nung dati. Lagi niya ako kinukulit. Hanggang sa sabi niya, maniwala ka sa akin, pag hindi mo pa inumpisan yan, bahala ka sa buhay mo. Parang nagsawa na sa pangungulit. Hanggang sa naisipan mo na mag-motovlog. Hanggang naisipan ko ng mag-motovlog, pero more on normal. Parang wala lang na hindi ko siya talaga siniseryoso dati. Kung saan ako mapunta, yun lang, binablog ko lang siya. And then, luckily lang, meron akong anak na nag-edit ng video ko, so parang magandang tignan. Ayun, nag-start na ako from there, saka hanggang ngayon. Di ba? From pagiging Muay Thai, tama ba? Yes. Muay Thai hanggang sa naging fitness coach at ngayon ay nagmo-motovlog na. Yes. Ayan. Anong bang taon yung nag-boom yung followers mo? Matagal din po. Noong 2021, nasa 5K lang po ako noon. Mahirap pang kunin yun kasi syempre walang interesado, walang nanonood. Walang interesado. Tapos tatawanan ka pa ng iba. Yun yung start ako, tinatawanan ako. Magsasawa ka din.
hindi mo din matutuloy yan. Mhm. Ang dami pong Ang dami nagda-down. Yes, ang Mhm. dami pong nagsasabi na hanggang umpisa lang yan. Oo. Pero ngayon, excuse me, no? 72,000 followers. Oo. Sorry kayo sa mga nagbabash noon. Hey. Ngayon, nanonood na kayo. Oo, di ba? Ngayon, nagda-down sila. Ngayon, naiinggit na. Actually, ayan, yung pag ano ba, pag motovlog, di ba kasi hindi naman siya kadalasan nagmo-motovlog mga lalaki. Hindi ka ba hindi ka ba na parang napanghinaan loob kasi baka mamaya di tangkilikin ng mga tao. Actually, opo, napanghinaan po ako Mhm. ng loob dati. Especially po yung sumakabilang buhay po yung Okay. taong nag-udyok Mhm. sa akin para mapunta po sa motovlogging. Parang inisip ko na parang, asan na yung nawalan ako ng mentor, Mhm. nawalan ako ng tatay-tatayan, Mhm. nawalan ako ng, lahat parang nawala sa akin. Mhm. Parang gusto ko dati na, mag-exit na lang, ayoko Mhm. na. Pero, tumatak pa rin sa akin yung sinabi niya na ituloy mo yan, i-guide kita. Buti na lang itinuloy kasi Yo, di ba po, kahit ganun na po yun. oo, kahit na siguro wala siyang natutuwa siya sa yung achievement ngayon, di ba? My coach mo to na, excuse me, 72,000 followers. Eh. Ayan, kamusta naman si My Coach mo to habang pag nasa bahay lang siya, hindi siya nagva-vlog. Sino ba sa My Coach mo to habang nasa likod ng camera? Isa akong single mom Mhm. for 18 years. Mhm. At isa akong normal lang na tao na nag-aalaga sa nanay, Aha. ganun, na nag-aalaga din sa mga pamangkin, Mhm. ganun. At simpleng tao lang si My Coach mo to sa likod ng camera. Oo, napakasipag na Oo. mother, 'di ba? Kasi yung tira mo nandito kasi yung ano niya, ang kanyang anak at napaka-supportive, no? Ay, hello si Jan. Sa gilid-gilid. Ay, mayroon bang mag-isip ng no, parang pupuntahan, ikaw content, sasabihin sa vlogs araw-araw? Kasi Sobra pong Oo. hirap gumawa ng content. Actually, Mhm. maiintindihan na po ako ng mga taong, Mhm. yung mga related po sa content creator. Mhm. Mahirap po talaga gumawa ng content. Mhm. Mag-iisip ka pa kung paano papatok yung kukuhanin mong video. Isipin mo kung anong kalalabasan nun. Kasi Mhm. dapat makuha mo yung kiliti ng mga tao, Mhm. yung mga manunod. At syempre, hindi ka basta-basta magpo-post ng video na hindi sila makakakuha ng aral dun sa Mhm. video na gagawin mo. Mahirap po talaga kasi ang iniisip mo, baka walang manood. Oo. Yun po lagi lang yung nasa isip ko. Pero nung may nag-advise sa akin na wag mong isipin yung views, Mhm. isipin mo, ginagawa mo yan para sa sarili mo. Yun. Ang importante masaya, 'di ba? Oo. Hindi na baling walang manood. Kasi nag-enjoy ka kasi habang nag-drive ka nakikita mo yung views ng Pangasinan. Yes. Napakaganda ng Pangasinan talaga. Totoo. Full package. Kahit na walang manood basta ako nag-enjoy, Oo 'di ba? nga, tama, Yun yung tama. importante naman doon eh. So yun nga, paano mo ba nasabi na parang gusto ko mag-content, gusto kong gumawa ng yung nag-joke sa'yo, 'di ba? Parang may nag-aalangan ka pa. Na tinanggap ko yung pagiging ganyan ba, content creator. Mhm. Nung time na sabi ko sa sarili ko na na kaya ko, Mhm. na ang dami ko kasing pinagdaanan bago ako napunta sa lagay na to. Mhm. Oo. At sabi ko sa sarili ko, para siguro sa akin to kasi sa dinami-dami ng pinagdaanan ko dati, andito pa rin. Hindi ka tumigil. Hindi ako tumigil. Mhm. Kaya sabi ko, siguro para sa akin. Kahit na konti lang minsan nanonood ng mga yung mga unang Oo. video, tinuloy pa rin niya. Yan ang nakakabili. Palakpakan naman natin si My Coach Moto. Kahit na mag-isa siya. Di ba alis na yan kasama yung anak sa paggawa ng content. Siya yung taga-edit. Siya ba taga-edit mo? Siya ang taga-edit Oo. ko at siya rin ang nagagalit sa akin pag mali yung ginagawa. Ganyan naman sila. Yun tayo nang pipicture. Tayo pa yung magagalit, di ba? Kasalanan pa na nag-picture at nag-video kung pangit ang kuha nila. Ramdam na ibang kabarangay natin yan. Ayan, so, mga napunta mo bang lugar? Ano yung pinaka-paborito mong napuntahan? Sa Isabela, tsaka Mhm. Tugigaraw, yun yung pinakamalayo kasing napuntahan Mhm. ko na akala ko hindi ko siya mapupuntahan kasi sa picture o sa Mhm. video ko lang siya nakikita. Tapos, nung mahal na araw, Mhm. napag-desisyonan ko na mag-North Loop. Mhm. Yun po yung pinakamalayong napuntahan ko. Nag-enjoy po ako sa daan, lalo na pag nakakita ako ng nature vibes. Ang Mhm. ganda, ang ganda. Sobrang nakaka-enjoy. Mhm. So, Tugigaraw at Tugigaraw po. Isabela. Isabela. Oo. Parang ano yan Ano ba yung tourist spot na pinuntahan niya doon? Nagpunta kami ng Ilocos sa Patapat Beach Mhm. ba yun? Ay, sa Patapat Beach. Yun po yung talaga ako nag-enjoy sa view na yun kasi nakikita mo yung buong dagat, Mhm. tapos marami pang mga tao, tsaka yung hangin talaga,
na humahampas sa mukha mo, ganun. Pag sa travel kasi talagang marirelax ka eh. Mararamdaman mo yung freedom mo na parang iwanan mo muna yung problema mo. Oo. Diyan muna kayo. Yeah. Gagala muna ako. Oo. Mamaya ko na kayo babalikan. Ano bang pakiramdam ng ano habang ikay nagbumotor kahit na napakalayo? Ano bang pakiramdam? Ano bang feeling ng pagmumotor? Feeling ng nagmumotor, ang ramdam kasi namin, ako lang ha, ewan ko lang sa iba, pero sa akin, para sa akin, ramdam ko na may freedom ako. Tsaka, naliles ko na sasatisfy ko yung sarili ko kasi meron po akong depression. Yun po yung gumagamot sa akin. Yung pagdadrive ko, pagda-travel ko. Ang sarap po sa feeling talaga. So yun nga ma'am, 'di ba, freedom na nararamdaman mo. Meron ka bang grupo na sinasalihan ngayon habang Actually, nag-rides? wala po talaga akong grupo. Hindi po ako sumasama sa grupo dahil iniiwasan ko po yung mga conflicts, ganun. Kaya nag-stay po ako solo. Ayun, so mabalik tayo dun sa mental health, no? Ano ba yung pinagdaanan no, bakit ka na-depress? Especially po sa family problem, tapos betrayal ng friends, ganun. Tapos yung nangyari kasi nga single mom ako, ang hirap. So parang doon nagpatong-patong lahat na nagkaroon ako ng depression. So parang ang pagmumotor ang nagtanggal ng depression and yes, nakakatanggal talaga siya ng depression. Nag-lessen ng yung depression, pero at least ngayon, 'di ba? Nandiyan ang yung anak na sumusuporta sa iyo. Yeah. So, doon naman tayo sa pagiging isang single mom. Mahirap ba ang pagiging isang single mom? Sobra po kasi magiging nanay ka na, magiging tatay ka pa. Two in So, one. So hahatiin mo kung paano mo ibibigay yung pagiging tatay sa anak mo at ibibigay mo yung pagiging nanay mo sa anak mo. Hindi mo alam kung saan mo hahatiin yung sarili mo kasi kunwari graduation ng anak mo, hahanapin agad yung tatay, yung nasaan tatay. So luckily naman habang lumalaki yung anak ko, ina-explain ko na sa kanya kung anong nangyari sa amin nung dad niya. Parang maaga ko siyang iminulat sa katotohanan para hindi siya maghanap pag lumalaki siya. Ang hirap po talaga kasi when it comes to financially po talaga mahirap. Mahirap siyang tustusan pero kaya natin yan dahil strong tayo. Kaya yan. Lahat ng hello sa mga single mom dyan at sa mga lumalaban, fighting lang tayo. Hindi kayo nag-iisa sa laban nyo, di ba? Ano ba yung mga tips? Kasi kabi-kabila ng mga road rage, mga suntukan, mga away sa kalye. Ano ba yung mga may papayo mo para maiwasan yung mga road rage na yan? May papayo ko, unang-una, iwasan ang mainit ang ulo. Ang hirap po kasi yan. Tapos, lagi po tayong magbabaon ng mahabang pasensya. Kala ko anong mahaba yan. Kinabahan ako doon sa mahaba. Mahabang pasensya po talaga. Tapos, matuto tayo sa rules sa kalsada. At of course, wag natin kakalimutan yung lisensya at helmet. Yung mga kailangan natin sa yun ang importante. Helmet talaga. Yes, helmet. Doon naman tayo sa mga safety tips sa pagra-rides. Ayan, i-check nyo muna yung motor nyo kung okay ba yung conditions niya. Tapos, lisensya, wag kakalimutan, helmet, full gear hanggat maaari mag-full gear tayo kasi syempre pag tayo sumemplang, gas-gas tayo sa buong katawan natin. Gloves, ganyan, wear safety shoes, ganon. Kasi yung mga yan, makakatulong yan sa atin pag tayo po ay sumemplang o madisgrasya. Pinaka-last is una, magpe-pray muna tayo. Yun ang napaka-importante. Dasal. Yes. Kasi wala namang mawawala, di ba? Walang mawawala, pero magkakaroon safety, di ba? Yes. Matanong ko, kailan ka ba nagsimulang matuto magmotor? Grade 6 po. Grade 6? Parang lang yun, parang ilang taon ba ako nun? 10 years old, 12? Talagang mahilig na po ako magmotor dati. Tinuruan ako ng father ko, grade 6 po ako, sa manual po. Manual agad? Opo. Grabe, nakakabigla, manual agad. Samantalang sa akin, yung motor ko dati, meron pang training wheel sa gilid. Yung parang sa bike, para din ako matumba. Nasubukan ko din yun. So, grade 6, marunong ka na magmotor. Ang dad ko po talaga ang nagturo sa akin sa pagmumotor. Tapos, kinuha po ako ng lolo ko, doon po ako nabihasa sa pagmumotor, sa tricycle naman. Tapos, nung high school na po ako, yan, humihiram-hiram na po ako ng mga motor sa mga barkada ko, tinatakbo ko na. Yung hindi na nagpapaalam, bigla-bigla na mawala yung motor.
So, mayroon bang tamang riding position? Yung safe riding position ng pagmumotor? Depende po yun sa motor na hahawakan mo. Kung big bike ka, kailangan nakaposition po talaga yung katawan mo kasi yung big bike po, mabilis po yan eh. Oo. So, kailangan mong yumuko dahil yung hangin, haharangin mo. Kaya kailangan mong yumuko para mas mabilis po yung takbo. Oo. Pero kapag naman po, kagaya po ng pangpasada, okay lang naman po, normal position lang po. Pero doble ingat dahil Oo. hindi natin alam kung sino yung kasalubong natin. Oo. Kahit na napaka-ingat mo, kung yung kasalubong mo naman hindi ganun kaingat, Oo. talagang pero iwasan natin na maging mabilis, di ba? Opo, opo. Kasi sabi nga na speed kills. Yes, Oo. opo. Wag po Oo. tayong maging kamote. Oh, tama. Oo, yung kamote, nilalaga, kinakain, hindi inuugali. Ayun, mga kabinato dyan, ha? Natatamaan kayo, ha? Naku, parang tamaan din ako dun, ha? Tumagos sa akin, no? Minsan din ba? Gawain mo rin yun? Pag late na ako. Ayan naman, may papayo mo sa mga sa mga motorista natin dyan or mga bago pa lang nagmamotor, kakakuha pa lang lisensya, gusto na magmotor. Ano bang gusto Ayan. mong sabihin sa kanila? Ang lisensya po, hindi po yan para ipasikat sa mga Oo, tao. mm-mm. Kailangan po yan, pag may lisensya ka na, ugaliin mo nang sumunod sa traffic rules. Ugaliin mo nang magpasensya, syempre, of course. At of course, pagka may hawak kang motor, hindi mo yan dapat pinapaspasan, hindi mo yan nilalaro dahil pwede kang makabangga, pwede kang makasakit ng kasama mong rider. So, bago ka kumuha ng lisensya mo, isipin mo muna kung karapat dapat ka ba sa gagawin mo, sa kukunin mong lisensya. Kasi hindi yan basta-basta. Para ka namang kumuha ng board exam yan eh, di ba? Kapag isipin mo muna kung kaya mo bang panindigan ang pagiging motorista. Oo, motorista. Yan. Lisensya muna bago motor, sabi ni Night Yes. Rider. Karamihan dito, motor muna bago lisensya. Ayun lang. Bago ka mag long ride, Tama. lisensya muna. Tama. Ayan, maiba tayo, Coach Moto, no? Kung ikaw ay magiging, kuwari merong movie na ikaw magiging bida, sino gusto mong maging leading man? Si Ian Veneracion. Number one crush ng mga no? Crush ko na kasi yun since high school pa ako. Ano magiging title kaya ng movie nyo? Ano kaya pwedeng maging title niyan? Bawal na pag-ibig. Angkasin mo ako. Ayun na, napunta sa mga napupunta sa iba tuloy. Angkasin mo ako, starring by my Coach Moten and Veneracion, no? Maiba tayo kasi merong viral video na nasasangkutan ng ating tawag dito? Kagrupo, sabihin natin, or kabaro. Ayan. Dahil dun sa may pwede ba nating i-acting yun, pero ibahin naman natin kasi Parang akong kinakabahan. may mag-aambang na base sa labas. Baka paglabas ko nito may mga ambang sa akin. Sige, kuwari ako yung si Sir, yung lalaki, tas ikaw yung rider na, lady rider. Okay, sige, ready? Kabado ako nito. Kinabahan din ako. Baka may biglang mag-abang sa amin yan sa labas. So, sorry na agad. Sorry na agad kung sino. Huwag mo akong aabangan sa labas. Sige. Lights, camera, action! Bakit di ka namimigay ng barbecue? Bakit nga ba? Hindi ka namimigay ng barbecue eh. You tell me, bakit nga ba? Dapat sa susunod, mamimigay ka ng barbecue. Tell me, bakit nga ba? Ang bango-bango ng barbecue eh. Bakit nga ba? Di ba napakagaling? Pwede natin ituloy yung movie niya ni Ian Veneracion. Mapapahiya ako nito. Meron ka bang gustong batiin, my Coach Moto? Gustong Ayan. i-shout out? Yan, isa-shoutout ko po muna. Lahat po ng sponsors ko, pwede po ba? Sige po. Ayan. Shoutout po sa JKC Marketing, Gulf Oil, Judge Aesthetic Clinic, Ride and Shine Philippines, Power Tire, Super Tire, MSK Philippines, and of course, ang Street Coffee. At of course, ang hindi ko makakalimutan ang The Riders Gallery. Yun! Meron bang bagong aabangan sa'yo yung mga followers, mga viewers mo sa yung page? Yan, abangan nyo po.
Pwede. Yung movie? Hindi. Abangan niyo po yung pamimigay ko po ng free pyesa po para Ay. sa motorista. Nakapila na ako dyan. Yes. Free pyesa para sa mga followers, mga maswerteng followers. Hindi po, ang ginagawa ko po kasi sa content ko, umiikot po talaga ako sa lugar. Tapos, nag-i-spot po ako ng mga masisipag na tricycle driver at binibigyan ko po sila ng pyesa at saka oil. Ay, yun. So, dapat magsipag-sipagan din ako para may spatan. Pwede. Ayun, meron ka ba ba mga ibang socials na gustong i-promote sa ating mga kabarangay para ma-follow nila? Ayan, pa-follow na rin po si Yen, si Chebel Yen. Isa po siya sa sa contestant po sa Kobe Philippines. Ayan po, hello po sa Kobe Philippines. Ayan, support po natin si Itchagirl Yen sa kanyang upcoming event ngayong Kobe Content Wars Season 6. Hello po sa Kobe Philippines. Susunod na siya dito. Ayan. Ayan, marami sa amin. Wala ka na bang gusto bati? May gusto ko bang bati? Mga kapitbahay mo dun sa Kapitbahay Manawag. namin. Ayan, si ate ko, si Ilocana Vlog. Ayan. nako. Tapos Marami-rami pala. Sudden Turn. Nardong Biyahero. Sino pa? Si Edmond, si Learn More PH. Ayan, si Makmak. Ayan, si Ma'am Ems. Makmak! Hello sa Makmak! And of course, kay mother ko na mahal na mahal ko. Yun, hello sa inyo dyan at maraming salamat sa pagsuporta. No, kasi kung wala kayo, Wala kami dito. Oo. Yeah, maraming salamat. Maraming salamat din Thank sa iyo, you, my Rico. Coach Thank Moto, sa you. pag imbita namin, sa pag-accept Thank namin you po. invitation sa iyo. No, napakasarap na kwentuhan, napakasarap na tawanan. Yeah, sa susunod ulit ka, sino kaya makakasama natin dito? Abangan nyo yan. Dahil dito sa Sikat sa Barangay, ang lokal, ang dapat mag-viral. Dito sa Barangay FM 93.5, habang buhay forever. Di ba? Nag-practice kami.